So, ayun na nga, welcome back dito sa ating channel. And yes, for today's video, this is new to us, bagong-bago, lalo na sa mga nakakilala sa akin na may sit-down video ako. And then, this sit-down video is a reaction video po sa mga video ng halaman na meron etong collectors na to. Ito pong collectors na to is one of my idol, or isa talaga sa tinitingala ko or na in-idolize ko when it become to fern variety of plants. Yan. And well-known tong tao na to dyan sa Thailand. Walang iba kundi si Mr. Surin. Tama? Surin Nazuan. Correct me if I'm wrong to how to pronounce the name. But yan, papakita ko na lang yung picture ni Sir. Yan. Sa wide variety ng mga fern, siya talaga yung unang-unang nakita ko na nagkaroon ng collection. Kumbaga, sa pag-start ko ng fern collection, siya yung unang-unang nakitaan ko na may fern at unang-una kong na-love at fern dahil sa kanya. Ayan, sa Thailand yan ha, si Sir Surin, si Mr. Surin. So, this is so overwhelming to me to make a video or reaction video of your collection. Gusto ko i-share. This is the way that I'm appreciating all your share videos of plants and how to take care of plants. Yes. So, yeah. Super thank you. I hope I can meet you soon na pagpunta namin ni Dave sa Thailand, because we're already going. Yan. Pupunta talaga kami sa Thailand dahil may ticket na kami. Isa siya sa mga hanapin ko kung saan yung area niya at kung saan yung garden niya. Sana is hindi ako mahuyo, ha? Pero ayan, unahin na natin. Ano nga pala, profile background nito ni Sir Surin. Isa siya sa mga napakatagal na well-known sa plant industry. Nakita ko sa Facebook, 2014 pa lang, kilala na siya, even in the Instagram. Kaya, ayan. Lalo ngayon, dito sa Philippines, diba, na parang na-open up na tayo sa mga rare collection, especially sa mga iba't ibang nalaban, sa mga variegated, ayan. Iba-iba yung gusto natin pagdating sa mga halaman. Pero, isa talaga sa nagustuhan ko, or isa sa mga naging dream plant ko is amphor. Ayan, nakita nyo naman, hindi naman sa pagmamayabang, pero ayan yung mga fern collection natin dito, yung mga tree fern. Ayan. Kaya, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin kung ano yung unang video na magkakaroon tayo ng reaction. Ayan. Ayan. Etong unang video na to, ayan. Makikita nyo naman kung gaano ang ganda ng giant fern na yan. Ayan. Nakikita nyo naman, diba? Sobrang laki. Ayan, si Mr. Surin. Tama ba ako ng pagka-pronounce? Basta yun. Sobrang laki. Shucks. Ayan. Grabe. Nagmukha na siyang alam niyo yun, nagmukha na siyang duwende. Grabe. Pag sa video, para siya maliit, diba? Para siya maliit lang. Tignan nyo naman, yung laki ng... Pero tingin ko talaga dito, ang laki-laki nito. Walang halong biro. Pero, ayan, sana. Shucks! Parang kasing tangkad na agad ni Sir Surin. Yung katawan pa lang. Alam nyo na, yung katawan pa lang ng ng giant tree fern. Ay, giant fern. Tawag sa atin is giant fern. Pero, hindi ko alam kung anong tawag, or hindi ko alam kung ano yung international name niya. Pero, well-known siya sa atin as a giant fern, diba? Grabe, ang laki. Grabe. Yan nga lang, una din yan sa nagustuhan kong plants. Alam niya nung iba, isa din siya sa mga naisama ko sa mga live selling ko na halaman. Ang problema ko lang sa kanya, sobrang laki. Ano siya, malapad, diba? Napakalapad ng fern na yan. Hindi siya pwede dito sa area ko, kasi nga home garden ako, diba? So, yung area natin is sobrang limited lang. Kaya yung mga ganyang kalalaking fern, hindi talaga siya ideal dito sa liit ng lugar
ko para sa garden. Ideal siya sa mga, alam nyo na, resort, or ayan, kung si Ma'am Alice ka or si Tita Alice Eduardo ka, bagay yan sa'yo. Tsaka si Tita Small, bagay yung mga ganyang kalalaki sa garden nyo. Pero yung mga katulad ko nga, na small garden lang or limited space lang talaga, hindi siya ideal sa akin. Kaya nagkaroon ako ng love kay Tree Fern kasi siya talaga yung bagay lang dito sa area ko. Hindi siya masyadong nakaka-occupy ng space, pero nagbibigay siya ng lakas ng tropical vibe sa area, di ba? Kaya kung may malaki kang sural, malaki garden mo, or mga Airbnb type, resort, ayan, na alam mo, gusto mo agad ng tropical vibes ang datingan, ayan. Isa yan sa mga ginagamit ng mga ng mga landscaper, ha? May mga kamahalan kapag ayan yung gagamitin nila mga fern, kasi may kamahalan talaga ang presyo ng mga fern. Dito kasi sa atin, medyo bawal talaga siya, hindi talaga siya open up sa pagbebenta. Pwede ka magbenta once na nasa bahay mo lang, kumbaga naparami mo lang, na-propagate mo, okay lang. Pero yung poaching, hindi natin yan sinusuportahan, ha? Para sa inang kalikasan yan. Kaya ayan, una pa lang, kita nyo na. So, ayan, yung second video natin, nakikita nyo naman yung staghorn na yan. Meron ako nyan, papakita ko nga lang, wait lang ha, wait lang. Ayan, ganyan yung itsura niya, diba? Parehas naman ng Kaiser Surin, yun nga lang yung kanya is mas malaki at kumbaga mas matanda na or mas matured na kesa dito sa meron ako, ha? Eto, nung unang akala ko nung una baka mamatay ito or baka hindi ganun yung itsura niya, kasi nga tuyot yung ditong katawan niya, ayan, unlike dun sa iba na nakikita ko katulad sa yung meron tayo nakilala sa si Grande na green talaga yung bungo niya, yung parang bungo niya. Siya kasi tuyo, kaya sabi ko, ano ba ito, mamamatay ata to. Pero eto pala talaga siyang staghorn siya, ha? Ayan, di ba? So, hindi naman sa pagmamayabang, meron din ako, Sir Subrin. Nakita ko kasi to sa kanya that time. Tapos, nung nakita ko to sa isa sa mga nagbibenta sa Laguna, kinuha ko na kahit medyo may kamahalan yung medyo maliit niya. Para sa akin kasi that time medyo mahal ang 1,500. Dun sa iba, alam ko sa iba sasabihin nyo, mamahal na yun. Hindi, sa iba po talaga na collectors, mura pa yun. Ayan. Kasi yung iba talaga nagbebenta nito 5K, depende pa kung anong variety ng staghorn yan, ha? Kaya yung 1,500 that time, namamahalan ako. Pero talagang sinasabi kasi sa akin na ano lang yan, bihira yan, rare yan, ganyan-ganyan, tsaka hindi yan mahirap alagaan, pang ano lang namin, alam nyo na, sabihin nila, collection talaga namin yan, pero i-out ko na lang. Kaya ayan, pero ganyan siya kaganda, oh, ganda naman talaga niya. Tapos, dito lang talaga siya nakakapit. Ang dilig ko dito is 2 times a week. 2 times a week. Ayaw niya ng direct sunlight. Dun sa iba, sabi nila gusto daw ng staghorn ng direct sunlight. Siya, hindi ko alam, pero nakalagay kasi siya sa walang masyadong sunlight sa akin. Kumbaga, nandito siya malapit sa may fern ko. Kaya, ayan, pakikita ko mamaya kung saan ko siya nilalagay. Pero, ayan yung itsura niya, ha? Si staghorn. Papakita natin din dyan kung anong ID nito. Pero, ayan siya. Ganda nung, ayan. Opa. Ayan. So, eto ang next video natin. Yung video sa kanya. Grabe, ang laki. Hindi ko alam yung pinaka-ID nito, pero ang tawag dyan is likwala, variety ng mga palm tree, ayan, or palm plants. Isa siya sa mga variety nun, pero hindi ko talaga nakita na may ganito kalaki. Wala pa akong nakikita ganyan kalaki dito sa Pilipinas. May nakita akong ganyan, anahaw, di ba? Parang pamilya naman siya ng mga anahaw. Correct me if I'm wrong, pero yun yung napansin ko. Wala akong nakitang ganyang kalaki. Grabe ang laki. Imagine niyo nung nakatayo siya dun sa may tree na giant fern. Eh mukhang mas malaki pa to sa giant fern. Diyos ko po. Parang dun sa mga camping, alam niyo yung mga nagka-camping, solo parking, camping.
nagagawa sila ng sarili nilang tent o bahay o bushcraft, ganon. Parang eto na bagay to, no? Parang dito pa lang, pasok na eh. Grabe, ang laki ng ano. Ang ganda pala yung niya. Ano ba yan? Nakakain ba yan? Sure. Masa yan. Ang laki. Grabe. Isa rin siya sa mga ganyan kasi kilala siya sa mga ganyan. Kaya na-excite ako pag pumunta ako doon. Tapos pupuntahan ko, iniikutan ko yan. Baka maloka-loka ako. Promise. Diyos ko. Ayan. Diba ang ganda? Yung garden niya pa lang, yung gawa niya sa garden niya, nakaka-amaze na. Lalo na dun sa mga, sa mga fern niya. Yung fern niya, papakita ko dito yung picture. Ay, diyan ko unang nakita si tree fern. Ayan, pero ang sabi, hindi daw totally tree fern yun. Yun daw is si Australian tree fern. Mas grabe yung propagation area niya ng ng tree fern or Australian fern. Wala akong masabi. Hay! Grabe. So, eto yung last na mapapakita ko sa inyong video niya kasi nagkaroon din ako ng ganitong variety na halaman. Import variety itong binili ko. Alam niyo na yung mga nagla-live selling. Isa sa mga nagla-live selling sa Thailand. Nakuha ko sa kanya ever since. Yan. Kumukuha ako sa kanila. And then, na humiling ako na baka may makita siyang ganon katulad ng pinapakita nito ni Sir Surin kasi nga hindi ko alam specific yung kung saan area si Sir Surin dun sa Thailand. Syempre ayoko naman na dun sa mga nagla-live selling pahanap yung si Sir Surin, di ba? Baka pukpukin ako ng mga yon. So sabi ko na pag may nahanap na ganito, mayroon naman silang pinadala sa akin, pero ganyan yung itsura niyan. Ayan. Alam nyo, para siyang anahaw na pero isa siya sa likwala variety, isa siya sa likwala variety, pero meron din ako nakuha, hindi ko lang sure kung parehas siya kasi etong akin parang may pagkapunit-punit. Papakita ko ito yung akin. Ayan, ganyan yung itsura niya. So pero maniwala kayo dito sa hindi, galing tong Thailand. Ngayon, iba nga lang yung pinagbilan, hindi direct kay Sir Surin. Siguro, hindi ko alam kung namali siya, nang bigay sa akin, pareho ba. Kaya dun sa nakakaalam ng ID nito, na real ID niya, kasi alam ko parang hindi talaga siya pareho. Malayong-malayo talaga siya. Kasi yung na kay Sir Surin, parang anahaw, ineme, likwala. Likwala variety rin siya. Katulad nito. Pero eto kasi, may hati-hati sa kanya. O ako lang ba? Pag nag-matured ba, ganito mangyayari? Hindi ako sure kung ano man. Pero, ganyan talaga siya. Ayan. Hindi ko alam kung na-scam ako. Pero, hindi naman scam. Kasi, siguro nga, akala nila ganito din. Pero, pabilog kasi yung kay Sir Surin. Ito kasi, hindi kaya ako lang hindi talaga eh. Piling ko lang ganyan talaga itsura niya. Ayan. Pero, ayan. Doon sa ibang mag-i-interest, marami ako na nito. Kumbaga, napropa namin. Napropa namin ni Ina. Si Mama kasi, pinutol-putol kasi that time wala pang yung dahon niya, parang isa lang pero may punit, kaya hindi ko na inisip na magkaiba. Pero nung lumaki siya, iba yung lumabas, ibang shape, pero hindi ko alam, baka malay natin ito pala yung mas rare kaysa sa meron si Sir Surin, di ba? Ayan, sa mga interested, marami kong ganito for out na rin. Ayan, for 550 yung ganito kalalaki na. Ayan, tingnan natin pag nag-matured siya. Pero sana mag-matured ng maganda, di ba? Ayan. Hanggang dito na lang muna yung magagawa nating reaction video kasi medyo dumidilim na. Ayan, halata. Pag medyo madilim na, halata naman. At abangan nyo yung magiging ikot natin dyan sa Thailand. Alam ko marami rin sa inyo yung interested kung ano ba yung kumbaga, marami rin sa inyong interested kung ano ba yung magiging reaction ng isa sa atin na collectors doon. Kasi syempre iba yung mga nagla-live selling doon. Iba syempre din yung iba rin syempre yung
kababayan natin na magbablog doon. Di ba yung parang may iba-ibang dating or may iba't ibang feeling ka mararamdaman pag nakita mo isa sa mga yun, di ba? At ayan, hindi ko mapapangako na hindi ako mag-freak out pag nakita ko yung mga halaman nila, pero gusto ko siyang i-share sa inyo kasi para sa akin, one achievement ng plantita talaga na ma-experience mo, or vlogger kasi ako ha, kumbaga makita ko in person kung ano yung kaibahan ng paghahalaman nila doon sa paghahalaman dito. Nakita ko naman na sa Malaysia, kaso nga, hindi ko na video that time kasi sa dami ng issue na nangyari, kaya hindi ko na lang din pinost, para na lang din yun sa ano, mga kababayan natin or mga kapwa nating Pilipino or kapwa nating live seller na nagtitinda dito sa Pilipinas. Syempre ayoko naman din na malit sila sa akin. Pero this time kasi sa Thailand, hopefully maunawaan naman nila. Pero hanggat kaya natin, di ba, magiging transparent tayo sa mangyayari. Kaya yan, sa inyo lahat, sobrang thank you. God bless, stay safe, at see you po sa ating next video.